Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay tuloy pa rin tayo sa ongoing World Cup at ang pag-aaralan natin ngayon, yung mga matindihang player na talagang kondisyon na kondisyon, mala superhero ang lakas, buhay na buhay. Knockout kasi itong World Cup buhay pa sila, no? Etong bakbakan nila Abdul Satorov and Jose Martinez. Abdul Satorov, kilalang kilala nyo po, top 10 sa buong mundo yan. At itong si Jose Martinez, hindi man top 10 pero may titulong online specialist na nagpaiyak kay Vladimir Kramnik na napagbintangan to nag-e-engine pero nung nag-match sila face-to-face, nanalo si Jose Martinez kay Kramnik na patunayan niyang hindi ako online engine, talagang ginagawa. At susunod pa natin ang malakasang laban sa match naman nila Aronian. Yung mga buhay pa nakapupulutan natin ng lakas, improvement sa paglalaro natin ng chess. Okay, mga buhay pa sa knockout system, dumidire-diretso pa yan ang ating pag-aaralan. Pero bago yan, mga kamatyas, ay atin munang sagutan ang puzzle. Syempre, hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yun. It's Why to Play na iniwan natin kahapon. Maraming salamat. Congrats sa nakakita ng Mate Kambing. Queen F7, sacrifice muna pero may Mate Kambing. Gracious. Hindi pwede makatakbo doon. May nakaabang na knight. Bantay sarado. Ang galing ng puzzle na ito. Congrats sa mga nakakita at ito naman po ang iiwan nating puzzle for today's video. Katitira lang. Ayan, gumuguhit ang threat papunta sa H2. Mamatyasin ang puti. Ano kaya dito pinakamainam na gagawin ng puti? Ayan. Sige po, lapag nyo lang ang inyong mga kasagutan sa comment section below. Ang link ng puzzle na ito, nakapin lang po sa comment. At kapag kinilik nyo yun, didiretso kayo sa site na to, magagalaw nyo pyesa. Gawa na po kayo ng account. Kung wala pa, free lang po ito, mga kamatyas. Alright. Ngayon ay simulan na kagad natin. At bago po tayo magsimula, mabanggit ko lang sandali, ay malapit na po ang Friday night uli natin at 7 PM. Mag-join na po kayo sa ating weekly online tournament. Nasa comment section lang din ang link. Pag kinilik nyo, dire-diretso na yun, ma-experience nyo ang Kamatyas Friday night online tournament natin, mga Kamatyas. Ang ginawa dito ni Abdul Satorov, nag-E4. D6 si Jose Martinez, nag-D4. E5, aba, ginaya si Magnus Depensa ni Magnus minsan to Nag-knight F3 lang. Okay. Kasi po dito mga kamatyas, again, ipaliwanag ko, tipong naghahamon ang black ng maagang queen to queen. O di na makakapag-castling ang black pagka ganyan, di ba? Pero mahirap pong sabihin na yan ay mamalian kahit na ang king ay nasa gitna. Tingnan nyo po. Halimbawa, gumanyan, gaganon lang yan. Gaganyan lang yan, safe na yung king. Ang tigas niyan, hindi maata-atake dahil napakalakas ng pawn, walang lundag. So safety po yan sa black. Ito yung mga depensa na madaling maka-equalize ang black. Sa black kailangan maka-equal lang, di ba? Ang white should maintain slightly better position, sabi ni former world champion Kramnik, siya nagsabi nun Pero pagka black, dapat maka-equal yan ang goal. Okay, kumapture sa D4, knight x D4, knight F6, knight C3, and nag-bishop E7, nag-bishop F4. Ayan, labas lang ang mga pyesa, develop. Ito po ay Philidor's defense na. Exchange variation na uwi. Queen D2 and nag-knight C6, nag-castling. Okay? At kumapture sa D4, capture, and nag-A6. Alright. Ang time control po nila, long game pa this time long game. F3, nag-B5, okay, para magparamdam kagad si Jose Martinez ng atake na gagawin sa queenside. Ganun din naman si Abdul Satorov. Queenside siya, kingside naman ang puti. Nag-C5, Queen E3, B4, aba, bilis mamresura. Knight D5, ayun. Dito po lumabas ang tirang wala sa libro dahil ang ginawa pa last time dito ay Knight A4. Okay, dito nagbago. Bago tong Knight D5. Knight x D5, capture, and nag-bishop E6, nag-bishop C4, at gustong-gusto po ng computer ang tinira ni Abdul Satorov, bishop C4. Pa-quality down pero very powerful naman, solid na solid, ang magiging control ng diagonal light square bishop. Hinapture, capture. O, tignan nyo, sino pang aawat dyan sa grabe ka-powerful na bishop na yan. Nag-rook C8 para magbabadya ng B4, ng C4, nag-G5 na, C4, King B1 para iwas muna sa pressure ng C-file at nag-Queen A5, okay, pressure din. Tapos ito yung mga iniintay ko, yung tulak ng B3, tulak ng C3,
Nag H4, good move. Ganun din naman po ang gagawin, no? H5, G6. At nag Rook C5. Ayun, nagparamdam na rin si Martinez na yung bishop sa D5 kailangan tagpasin dahil sa kanyang taglay na kapangyarihan. At nag Queen D4, extra support para pag kinapture-capture, hindi naman makuhanan ng buong-buong one pawn mamaya, no? Rook C8 battery, H5, ayan na po, nako, may G6 ng paparating, hindi na natiis ni Martinez. Isa must na tagpasin ng bishop dahil napaka-powerful ng G6. Kung hindi, ibabalik ng exchange yung tore sa bishop. Nag-bishop F8 para talaga ma-secure na anuman na mangyaring bomba dyan ay protected ng bishop. Nag-H6 na. Nag-Queen C5. Okay? Pag under attack tayo, kailangan i-exchange ang pyesa. Pag tayo yung umaatake, avoid exchanges, maintain the tension, maintain the pressure. Yun po yung principle eh. Under attack dito, binobomba na si Martinez. Tama yung atira niya ng Queen C5. Nag-Queen E4. Nag-G6. Okay? Kasi kakainin na yon, ano? Magkakaroon ng malakas na atake, kaya obligadong i-close. At nag-Bishop E3, atake sa Queen, nag-Queen B5, Bishop D4. Ayan, para makontrol naman ang diagonal dyan. Unang tingin po, napaka-normal. And then yung Bishop D4, syempre nagpo-provide pa rin yan ng pag-iingat sa White King. Pero, ang accurate dito daw ay Queen to D4. Queen D4. Grabe. Ito na yung mga binibiling tira. Ay, oo! Imagine niyo ano idea ng Queen D4. Pupunta sa F6, oh. Tapos lalagyan ng buntot. Ayun. Yan, oh. Lagay ang Queen dyan. Tapos lagay ang Bishop doon. O, diba? Napaka-inam ng Queen D4. Oo nga, no? Halos paano kaya yun? Lakas nun, ah. Pero nag-Bishop D4. Siguro, ito ang plano ni Abdou Saturo. Magku-Queen F4, tapos ganon. Ganon din naman siguro plano. Na iba lang ang sequence. Nag-Rook E8. Yun nga lang, may timing ng Rook E8. Nag-Queen F4. F5. Yun ang diferensya. Yun ang diferensyang malaki. Walang Queen F6. Inenpasan capture and the Queen takes. Walang F7. Sakto yung depensa ni Martinez. Sakto, no? Parang sinukat. Nag-B3. At nag-King F7, Queen G4, susundot doon, Queen F5, hinamon, Queen G2, nag-C3, at nag-A4. Ayun, extra pa singaw kasi talagang medyo malala po yung itsura ng background pag gaganyan. And then baka mamaya maikutan pa ng ganon. May matchas. O kaya in A4 na, inenpasan capture King A2. So, ito po yung umbrella, no? Paggamit ng pagka-safety sa pamamagitan ng pyesa ng kalaban. So, in-umbrella, pinayong. Nag-A5 para ipangpupunit naman ng tuluyang lumambot ang shield ng White King at nag-Rook H4. Ayun, napaisip ang computer, hindi niya makita at hindi niya magets, binad mo ba na lang niya. Dapat daw ang accurate ay Queen to F2. Queen F2. Ayan na naman, mahirap unawain. Simpleng kembot lang pala, Queen F2. Pero malawak ito, malawak ito. Yan ang accurate, no? Pero Rook H4, in A4 pa rin ni Martinez, pambukas, and kinapture na. Another bad move, pero hindi lang isang question mark dapat yan. Sa laki ng itinalo na lamang ng black, dapat po yan ay blunderacious, mga kamatsas. Blunderacious sa dapat yan eh, tututusin. Pero, okay, teka muna. B takes C3, dapat daw ang tira ay Rook E4. Okay. Hirap makita, no? Kahit Super GM, talagang hindi na makita. Bishop takes C3, AB3, King B3. Bakit King? Parang pinaluwa lalo, parang pina-expose lalo. What if pawn? Pag ito, papasok kasi dito. Tapos may pasok doon. Fatal. Aray ko, sakit. Oo nga, no? Imagine niyo po ha, may ganung kalakas na bira. Bibirahin eh. King takes B3, Rook B8 check, Rook B4, Queen E6 check, King takes A3, and then push D5, aray. Tusok na tusok. Queen F1 and D4. What a great win by Jose Martinez. Nag-resign na po. Bakit nag-resign? Pagka gumanito, Bishop D2, kakapture na. Capture. And may Rook A8 check. Naku, dire-diretso pala ito. Aray ko, dire-diretso pala to. Queenless. Kaya nag-resign na po
dito si Abdu Satorov sa game 1. Yung game 2, must win si Abdu para maka-neutralize kay Martinez, and then si Martinez just play for draw lang, panalo na. O, tingnan natin yung game 2. Nag-E4 si Martinez, C5 si Abdu. Ayun, kasi must win situation eh. At tinirahan lang ng Sicilian Alapin, nag-Knight F6 variation. Dalawa po kasing variation yan eh, D5 o kaya Knight F6. Medyo positional yung Knight F6. E5, Knight D5, D4, E6, Knight F3, capture, and B6. Ayun, para magbi-Bishop B7. Nag-Bishop dito muna para preparasyon doon. Bishop B7, Knight C3, kain. Ayun. O, ano po diferensya ng bishop dito? Konting pag-aaral lang po sa opening, ano? Kasi kapag nag-knight c3 kagad, may kain, and then bishop b7. Tapos yung pawn na yan, nagiging target. Pag release ng knight later on, may ganon. May rook c8. Natatarget kasi yung pawn na yan. Kaya, para hindi magka-problema sa pawn structure, gumanon muna. Ayun. O, di bishop ang pinang-capture, hindi pawn. Na matatarget lang ng ganon-ganon lang. Knight a6, A3, at yan naman ang lumabas na novelty. Wala po sa libro mga kamatyas dahil Bishop D3 ang palagi ang ginagawa dito. Nagpakawala ng novelty si Martinez, Knight C7, Bishop D3 at nag-Bishop E7. Tagasan nga ba si Martinez? Mexico. Ayan, sa mga nagtatanong, no? Abdu Satorov ay Uzbekistan. Castling at nag-H4. Ayun, ito salbahisking tira to. May sacrifice doon, knight G5 check and threat pagka ganyan. Ayun. Kaya nag-H6 muna. Kasi po may mga kain-kain doon tapos talo ng knight G5 eh. Bishop D2 and nag-F5. Kinain lang kain. Rook H3 going to. Ayan po ang pupuntahan, ano? Nag-D6. Rook C1. Dapat daw accurate ay castling queenside. Okay, tapos king B1. Para magamit kagad yung tore, no? Nag-rook C1, queen D7, bishop B1. Ayun, uuluhan. Uuluhan. Knight D5. Okay. Centralized pero E5 daw talaga dapat ang tira. O kasi nga yung king nasa gitna pa, no? E5 magandang pambukas yan, pambomba, pampressure. O Knight D5 ang ginawa, queen D3 inuluhan na king F7 na obligang tumakbo. Rook G3, ayun, para extra pressure pero hindi po accurate ang tira na yan. Bagamat unang tingin ay talagang malakas. Nakakapag-provide ng pressure pero dapat daw ang accurate ay G4. Ganyan na pala, oh. Sabay basag doon sa G5, oh. Ayun, dyan mas mapapaganda lalo ang pwestuhan ng puti. Pero nag-Rook G3, King E8, takbo ka agad, ano? King F1, okay, para makailag na rin. King D8, Rook E1. So yun naman ang target, yung weak E6. King C7, grabe nilakbay ng king, ano. Lakbay yung king talaga, oh. Nag-Queen E2, pinilahan, dinipensahan. Bishop D3 and nag-Bishop C6 para walang ganon, ano. King G1, King B8. Grabe, from King G8 napunta sa King B8. Ang cute ng King Traveler, ah. Grabe yung travel ng king. Rook E7, Bishop E4, Bishop B7, Queen D3. Ito na yung mga sinasabing islug-islugan time, no? Hanapan ng posisyon na ano yung pinakamagandang latag. Kuminsan ito yung mahirap kasi pormahan eh. Talagang kailangan mong hanapin ang tumbok na pwestuhan na makakapagbigay ng magandang plano. Kaya yan, A4, bibira ng A5, talagang di nauubusan si Martinez. Nag-A6, Bishop D3, King A7, and Rook G4, Queen D7. Ayun, bad move. Dapat daw pong tira ay A5. Okay. Queen D7, Knight E5. Ayun, grabe. Nagpakawala na uli yung palatret ng Rook G4, no? Para walang kain doon mamaya. Knight E5 sacrifice pero balagbag daw yan sa computer. A5 pa rin. Ano tira? A5. A5. Rook G3 pinababalik. Nasa choice pa rin naman yung Knight E5 eh. Knight E5, Queen D8 naman. Dapat daw dito ay Queen D8 nga. Pero kasi pag kinapture mga kamatyas, pakita ko lang sa inyo, kulong pa rin naman kasi yung bishop. Okay? Bawi rin naman, bawi. Okay? Tapos, may iwanan ng bishop per combination ng minor pieces. Ang puti. Pabor yun, positional, no? Nag-Queen D8, Knight C4, G5,
HG5 and ayun, kinain. Dapat daw po ang tira ay H5 push lang. O yan. Pinapakita ko po yung mga tama mga kamatsas para at least nakikita natin nag-i-improve tayo every time and then. So, kasi pag kinain to parang magkakaroon ng potential pang bukas-bukas ng H-file eh. Maaring ganun lang. No, kain. Ayun. Dito mga kamatsas, ano kaya ang the best na ginawa dito? Brilliant ang pinakawala ni Jose Martinez. Gawin yung puzzle sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Ang tinira ay Rook takes G5. Takes. Ayun. Ngayon lang nagkatunog ang pyesa na off ko pala. O ngayon may tunog na yung pyesa. Pasensya na. Queen C7, kinain, and Bishop E4. Grabe. Ayun, kakainin. Tapos, grabe, paunti-unti lang. Queen C7, depensa. Knight D2. Queen G7, threat yun. Knight C4 ulit. Bakit? Pag kinain to. May kain doon. Queen C7, Knight D2, Rook H8. Wala na. Hindi pwedeng tabla, mananockout na kasi naunahan na eh. Kaya obligadong mag-iba ng tira si Abdusattorov. Nag-Rook H8. Ayun na nga, gustong umatake sa H-file. Pero bad move. Dapat daw pong tira Queen G7 talaga. Aray ko. Panabla. Hindi nga pwede tabla eh. Gumanon, Queen G3, Queen F7. Ayun na, nagbababad move na dito si Abdusattorov. Kakahanap ng pilit. Gaganon yan eh. Aatake. Knight C4. Pero ang accurate daw ay A5. Dito na kagad, pangwasak na kagad. Or Queen G6. Queen to Queen. Okay? Pero nag-Knight C4, Knight F4, Knight D6, Queen F6, kinapture. Ay, nadubulan pa pala, Queen H6, ayan, para makabawi-bawi ng threat. Pero in F3han lang, may pasingaw, may takbo. Queen F6, good move. Threat yung pawn sa D4, pero kahit na lamang ng isang pyesa dito ang puti, equalize pa rin sa evaluation eh. Rook E3, ay napakatindi. Perfect yung nakita, perfect defense. Rook F8, ayun lang. Ayan na po ang considered blunder ratios sa tangkad ng iniangat na evaluation. Dapat daw po ang tira ay Queen takes D4 na. Pag kinain ito, Queen D1 check. Tapos King F2, Queen D2 check. Tapos King G1. Perpetual check. Hindi pwedeng iharang naka-threat pa yung queen. Perpetual, tabla, equalize. Balik tayo. Rook F8, Knight D6, Queen takes D4, King F1. Grabe itong tirang to. Ang lupit King G8, King B8. Bakit? Pag kinapture to, may check doon. Pagka gumanon, matchas. Kitang-kita. Matchas. May ganun kasi. May bishop na kasi. Di pala pwedeng sundutin ng ganun na kain to, Gumanon. Kung ito naman ang capturing, ganun pa rin mga kamatsas, mawawala ng bantay yung G7. Binabantayan kasi ng queen yung G7 check eh. Umilag muna, nag-King B8, Knight F5. Grabe talagang malahataw na ginawa dito ni Martinez pala. To disconnect the rook. Kakainin to, hanip yung mga bitaw. Queen E5, and Queen G7, threatening matchas and forcing queen to queen. Nag-resign na po. Bakit? Pag na queen to queen, edi wala na. Wala nang kabuhay-buhay. Wala nang panggulo. Easy G3 na lang, Mag-G3 lang dito. Yung knight ay saan papupunta. Okay, grabe mga kamatchas itong si Jose Martinez, Former World Rapid Champion, Nodirbek Abdusattorov, 2-0. At itong susunod natin, matindi po ito, sino bang nakalaban ni Jose Martinez? Meron pa siyang nakalaban, si Alex Sarana. Tingnan natin. Game 1 pa lang kahapon ng round number 4. Alex Sarana ang kalaban. Si Alex Sarana ng formerly Russian to ngayon nasa Serbia na yata to o Serbia nga. Laging tinatalo nito si Wesley, mga kamatsas, itong Sarana na to. May tournament, tinakaw si Wesley. Tapos yung ibang tournament, parang tinalo din niya si Wesley. Isa to sa sumisibak kay Wesley Kaya natatandaan ko yung mga tumatalo kay Wesley Lagi natin sinusubaybayan yun Game 1, black pa dito si Jose Martinez. Tingnan natin kung uubra pa siya kay Sarana Alexi. Nag D4, D5, C4, E6, Knight C3, C6. Ayun, tinirahan ng... Kasi pagkaganyan po, magi-stonewall yan Dutch stonewall defense, di ba? Yung nakaganyan. Nag E4, kinain, Bishop B4 check, Bishop D2, and then kumapture, magulo tong linya to.
Kung tawagin ito ay Marshall Gambit ng Queen's Gambit declined. Yan o, sabayan to. Magulo to eh. Oh. Kain. Bishop E2. Pa 1 pawn down ang white dito sa opening theory. Pero grabe naman ang developments na binibitawan ng puti. Knight A6. Okay, tempo muna. Bishop A5. Threat doon, Matias. F6. Tinan yung mga tira ni Jose Martinez. Kaya napagbibintangan ito na mala computer engine din tumira. O, nagpapacheck tapos tatakbo lang. Grabe, no? Parang pang-online ng diskarte pero face-to-face ito. Knight F3. Ayan, sa mga magtatanong, baka iniisip nyo, coach, ba't hindi kinapture to? Kasi gaganon lang yan eh, Bishop F3. Maglalabasan ng mga pyesa, so delikado kapag naglabasan ng mga pyesa dyan ng kain ng pawn. Kaya kailangan pigilan din yung kain ng kain, no? Huwag masyadong kain ng kain. Bukod sa tataba ka. Sabay ganun. Knight D2. Kumounter muna and the Queen F4, Bishop H5 check, G6 bookline na bookline pala ito. Ayan o, linyado pa rin. May threat doon. Pag kinain to, kain yung C6, double. Queen E5 check, King F1, Queen C7 depensa, Bishop C3 and Dag E5, Knight E4, sundot muna sa D6, Bishop F5, Knight D6 check, ayun. Ang haba na po ng linya. Anong tira ng computer? Ito talaga pinakatira eh. Queen A4 ang tira ng computer, novelty, wala pang gumagawa nito. Pangalawa, B4, another good novelty. So yan po ang mga nakareserba ngayon sa computer. Pangatlong linya tong Knight D6 eh. Oh. Pero yan ang palagi ang ginagawa sa bookline na ginawa ng human, Knight D6. Pero bad move na pala sa panahon ngayon yan. King F8, Knight takes, kain, Queen A4, Knight C5, kain doon, kain ang haba ng opening bookline, no? 21 moves na, ano pa? Bookline pa. O dito pa lang nagkaroon ng novelty, mga kamatsas. Kasi ang sa libro F4, grabe, ang haba na pala ng linya nitong Marshall Gambit ng Queen's Gambit declined, no? Okay, dito na tayo ngayon sa Bishop F3, new move. Nag-Knight E7, B3, King G7, Rook E1, Knight G6, G3, and Rook D3. Ayun, double, obligado Rook E3, patong lang, Bishop E2, and the Rook 3, D7, Rook G1, Knight E4. Okay, pressure. Bishop E1, ilag, Knight D2, check. King G2, and Dag F4. Grabe, nakaporma ng atake dito na malakas ah. Rook C3 ilag, E4. Tingnan nyo po gano'ng kalakas yan. Hindi pwedeng capturein ang pawn sa F4. Knight takes, double. Hindi makababa para depensahan yan kasi may knight na nagbabantay. Very powerful. Mag-F3 na. Aray ko, naposisyonan dito si Sarana. Bishop G4, sundot. Rook D3, palit. Rook C2, ayun. Dapat daw po ang tira is Rook takes D3. Rook C2, Knight E5, threat ang bishop at nag-bishop F5. Okay, pressure. Knight F3, threat ang tore. Kinapture, may counter threat. Nakipagsabayan, kain. Yun, bumalik. So, hanging ang bishop. Uy, ba't gumanon? Ay, oo. Naku po, dalawa pala ang hanging. Aray ko, may ganun pala. Ang sakla po. Galing naman pumosisyon ni Martinez. Nakita niya pa to, natanaw niya pa to. Dalawa hanging, oh. One piece down talaga. Pero hindi mamalayan, ano? Grabe yun. Oh, ginive up na lang niya yung bishop sa D3. Niligtas niya yung bishop. Wala na, one piece down. Kain, check muna. Nag-resign po. Sa game 1, grabe, na-trick ni ni Martinez si Sarana. Grabe, ang lupait si Martinez, mga kamatsas. Oh. Grabe, isa ito sa babantayan natin. So, mamaya ang second game ng round 4, tatabla na lang niya. O baka mamaya 2-0 pa niya, kagaya ng ginawa niya kay Abdus Satorov, no? O pero tabla lang kailangan niya, susulong na siya sa round number 5. Mamaya po pakita ko sa inyo yung bracket kung sino pa yung mga buhay, mga buhay pa sa knockout na to, no? Habang pasulong sila ng pasulong sa next stage, palaki ng palaki ang premyo nila, mga kamatsas. Big time ang premyoan dito. Napakalaki ng, milyong piso usapan dito, mga kamatsas. Ngayon naman, sunod natin ang laro ni Levon Aronian. Grabe itong si Levon, talagang simple lang pero napakaganda ng kanyang ipinapakita. O sige po, pag-aralan natin. Kalaban ni Levon ay si Radoslaw Wojtaszek ng Poland.
Nag E4, E5, Knight C3. Oy, bien na gambit ni coach. Oh, nag A3. F4 ako palagi dito. Pero itong A3 preparation, medyo mabigat yan. Ano kaya pinaganda? Nag D5. So yan naman ang normal theory. Kinapture, capture. Queen H5. Aba, kakaibang bitaw ito ni Lebon. Grabing opening ito Knight C6 depensa. Bishop B5. Nakakailang kagad. Bishop E7, kinain lang. Ay, ang aga. 1 pawn up kagad. Ano? Ganda ng opening na yun Kinain. Kain muna, kain. Kain, grabe. 1 pawn up ang puti, 2 pa nakahang. Pangit pa, double pawn pa. Ayun, teka muna. Ayun, D takes C3 ang old line, Queen takes C3, new move. Okay, bago na po ito. Grabe, ganda. Castling and Knight F3. Ayan, ito yung binabanggit ko kanina. Huwag masyadong kain ng kain, baka maimpacho. Mag-rook B8 lang yan. Tinan nyo, evaluation bar. Ang chess hindi priority or primarily ang basihan ay material. Posisyon ang basihan dito, number 1. Kaya ang ganda ng chess Kaya hanggang ngayon, nananatiling nandyan ang chess, hindi nawawala ang game na to. So it's about the quality of position first bago ang material. Knight F3, magkakasling na ang plano. C5, D3, Bishop B7, ayun ang purpose ng C5, no? Hindi maka D4 and then para malakas ang diagonal, nag-Bishop E3 lang, threat ang pawn, nag-Rook E8 para pag kinain hindi pwede magkakaroon ng check. Pero binad mo ba ng tirang ito? Ba't kaya bad mo? Mukhang logical naman, naka-tempo ng development sa sentro. Dapat daw ang tira ay kainin na to. Ayun, kain na pala yan. O kaya Bishop F6 ang mga tira para may pressure sa B2. Pero nag-Rook E8, castling queenside, Queen D5, o yun, susundot doon. Nag-Rook E1, hindi pinansin. Hindi man lang nasindak si Lebon sa pagpasok, Queen F5. Bakit hindi nasindak? Kasi po, pag pumasok, ano mangyayari pag nag-Queen A2, kakapturin lang po yun. Pag check kasi, check lamok lang, King D2 lang Walang mahihita, kumbaga. Walang magiging magandang resulta. Kaya nag-Queen F5 dito, Knight D2 ilag kasi kakainin na. And kinapture na nga, Rook G1, yun nga lang ang kapalit. Pag umalis ng ganun-ganun lang ang Bishop, may matchas. Bishop F6 muna, syempre, threat ang Queen. Kinapture, Queen to Queen, naobliga, and then, ayun, nagkaroon po ng ganitong portion na endgame kagad. 6 na pawns, 1 pawn up pa rin. Hindi pa rin mabawi ni Wojtaszek yung kanyang loss ng pawn. Okay? So, endgame na to, kaya napakahalagang nag-aaral tayo ng endgame, mga kamatsas. Dapat ay gamay natin ang endgame na pumapasok sa game natin. Okay, Bishop H4, Rook E5, Rook E8. Ayun, gumanon, kain-kain. Ayun, depensa. C4, Bishop E7, D4. Yun nga lang, talagang iba pa rin yung 1 pawn up. Knight D3, King G6. Ayun, para ma-activate pero bad move. Dapat daw ang tira is C6. C6 o kaya G5. Okay, tingnan natin. King G6. Nag-D5. Yun pala ang purpose bakit kailangan mag-C6 kagad. Binasag ngayon. Bishop C5. Grabe, pamuwersang palit Ilag, syempre, di pwede. D6. King F5 para lalapit. Bishop A7. Ay, gaganon. Grabe. King E6, C5. Ayun, nasemento na kagad. Wala na pag kami ganyang klaseng paspo. Napakatigas niyan. F5. Bishop B6 palit. Uy, grabe. Yan ang matinding technique. Umiwas. Pero alamin natin bakit kaya hindi kinain-kain. Tapos kain dito. May Knight C5. Sugswang. Pag kinain, hindi aabutan yung pawn. Halimbawa, i-push A5. Knight A6. Ay, grabe. Unstoppable. Grabe, natatanaw ni Lebo ng galing sa endgame. Ang lupit nung na-imagine niya na yun. Kaya nag-Bishop F6 lang. Knight B4, threat sa pawn A6, kain, and then nag-A4 muna. So yung pawn sa A6 ay wala pa rin naman, makakain pa rin naman yan. Ni-resign na po ni Radoslaw Wojtaszek. Galing, napaka-klaro, malalim pero klaro ang approach ni Levon Aronian. So yung bishop po, talagang bad na yan, kakadepensa dyan. And then pag nakuha yung pawn A6, magdidire-diretso kaya nag-resign na po ang black. Grabe, yan ang mga napakagandang mga laro na na-deliver kahapon sa round 1.
And then, ito na po yung bracket nila mga kamatsas. Iakyat ko lang, tingnan natin yung kanilang bracket. Ayan, Gukes, wala na. Knockout na si Gukes. Garahe na. Okay, so yan po yung mga konti na lang natitira yata eh. Yung mga buhay pa to. Yung mga naka-green. Shakriar Mamidjarov, natalo na rin, no? 2,700, talo din. Okay. Okay, kulang pa yung ano nila. Kulang na yung bracket nila, oh. Kulang na kasi mas konti na lang sila ngayon. Nagkatapos na sila eh. Alright, sige po. Ayun, dito tayo. Ayan, ito na pala. Ito na pala mga kamatsas, akyat tayo. So, sa game 1, round number 4, tabla-tablahan pa. Ayan, ito yung mga nagkapisakan. Martinez, nanalo. Sino pa yung mga nanalo? Pragnananda Dubov, tabla first game. Levon Aronian, nanalo. Ayun, dalawa lang palang match ang nanalo. Grabe Kay kay Jose Martinez. So, tablam muna, nakiramdam muna sa first round yung iba. Yung game 1 sa round 4. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Yan ang report natin dito sa ongoing World Cup. Round number 4 na. At abangan natin ang magiging second game. Magkakalaglagan na itong mga ito mga kamatsas. At sino kaya ang papasok sa palagay nyo na 3 slots sa mga nakikita nyong natitira pa dito? 3 slots ang papasok, ang kukunin dito for candidates for World Chess Championship. 3 pala. Ang alam ko dati 2 lang pero ginawang 3 ngayon. Siguro first, second, third. Or gold, silver, bronze ang ipapasok sa FIDE candidates. Ayan mga kamatsas. Maraming salamat po sa inyong matyagang panonood. Sana po natututo kayong palagi. And then nasa comment section, nasa description lang po yung mga links natin. Pasyalan nyo. At sa mga gustong mag-aral ng malalim na opening at detalyado, meron tayong ino-offer na Kamatsas Super Supporter Join button. And then maibalita ko po sa inyo, second week, ang ating possible na Kamatsas Year-End Tournament gagawin natin sa malaking venue dahil ito po this time ay 500 participants. Mas marami ito mga Kamatsas, mas bongga. Punta po kayo. Di man kayo makapasok sa slots, punta lang kayo. Nako, ang daming paraffol. Sa paraffol pa lang, kahit hindi ka naglalaro, makasama ka lang sa raffle, pwede kang manalo mga kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.